Pili ulit tayo ng question sa comment section from JR Balderrama. Bakit daw Yao ang nasa jersey ni Yao Ming? Hindi ba dapat Ming? Bakit daw baliktad? Malay ko sa kanya. Actually, Yao kasi yung surname niya. Sa China kasi, inuuna yung apelyido. Hindi yan katulad sa atin o sa maraming bansa na una pangalan bago apelyido. Pwera lang kay Glock9, wala yung apelyido eh. So pag sa atin, ang buong pangalan niya ay Ming Yao. Pero dahil nga Chinese siya at unang sinusulat ang surname sa kanila, Yao Ming siya. At dahil Yao ang surname niya, yun ang nasa jersey niya. At hindi lang China, madami ding bansa ang usual na inuuna ang surname sa pangalan. Sa Korea, ganun din naman. Parang si Kim Jong-un, Kim yung apelyido nun. Lee Min-ho, Lee ang surname niya. Baka hindi lang natin napapansin o inaakala natin na pangalan nila yung mga nasa unahan ng full name nila. Sa Japan ganyan din, pero yung mga Japanese sa NBA nakilala na sa first name muna bago surname. Pero sa Japan, surname muna inuuna nila like Hachimura Rui at Watanabe Yuta. Kanino daw nire-record ang accidental score ng opponent or wrong basket score? Okay, pag aksidente mong na-shoot yung bola sa side ng kalaban nyo, madadagdagan ng points yung kalaban nyo kahit ikaw pa yung nakapagpasok nun. Pero ang credited sa points, ayon sa rulebook, ikikredit yun sa player o ituturing na field goal ng player na pinakamalapit sa nakagawa ng aksidenteng puntos. Halimbawa, kung may defensive player na na-deflect yung bola o ang intention niya ay rumebound pero pumasok sa ring, ang kalapit na offensive player sa point of deflection ang makakakuha ng credit para sa basket. So, swerte yung pinakamalapit dun sa nagkamali. Easy 2 points. Yan ang rule sa NBA. Pero sa FIBA, iba. Pag nangyari yung sa FIBA, yung puntos ikikredit sa captain ng kabilang team, hindi doon sa pinakamalapit sa nag-shoot. Pero remember na yung rule na yan ay applicable lang pag aksidente, hindi sinasadya. Kasi kung sakaling sinadya at obvious naman, yung hindi lang natapik, talagang nilay up, hindi na counted yon. Violation at ibibilang pang turnover. Tsaka pangit naman yon sa kalaban ka pa tumalpak. Sama na din natin tong question ni Kuy Suma Bantasan. Bakit daw laging nandun si Kevin Hart tuwing may All-Star game? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, nagustuhan na ng NBA yung presence niya at pagdagdag niya ng entertainment sa mga All-Star weekends. Matagal kasing naging parte ng Celebrity All-Star game si Kevin Hart at 4 na beses siyang naging MVP sa mga celebrity game na halos tawagin niya pa yung sarili niyang GOAT. At dahil doon, nakita siguro ng NBA na malaki yung part niya para mas lalong maging entertaining yung All-Star. Especially ngayon na hindi na maganda ang reputasyon ng All-Star dahil sa hindi siniseryoso ng mga players yung game. Yung dunk contest nga halos naging joke na. Kaya nito lang last All-Stars 2025, ginawa ng on-court MC si Kevin Hart. So may live commentary na siya sa All-Star game. Kasama sa trabaho niya yung mang-hype sa fans at players at magdala ng comedy o layer of comedic disruption sa mismong court. Kasama na siya nila Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaq, Candace Parker at Kenny Smith. Kaya kung nauumay ka sa pagmumukha niya, wala, mukhang mas madalas mo pa siyang makikita o maririnig ang boses niya sa mga susunod pang All-Star game.